BDS sa Park Slope, isang panawagan para sa pananagutan mula sa The New York Times. At kung paano gambalain ang isang internasyonal na ekosistema na nagpapalaganap ng tumitinding kultura ng anti-Semitikong paninirang puri, pananakot at diskriminasyon. Tinitingnan namin ang mga bagong legal na tugon sa banta. Ako si Elana Mazel Diamond at ito ang Basic Law. Kaya't welcome back sa Palabas, Mark. Maraming salamat sa papunta mo rito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Laging isang pribilehiyo. Noong Mayo 29, naglabas ang NJAC na kumakatawan sa institusyonan na shareholder ng New York Times ng forma na demand letter sa kumpanya. May kaugnayan ito sa column ni Christoph. Inaakusahan ng Puwersa ng Seguridad ng Israel ng malupit na kontrato sa mga bilanggong Palestino. Kasama na rito pati ang paggamit ng aso sa sexual na pag-atake, na bukod sa mapanirang puri ay katawa-tawa rin. Hindi mo tinatarget ang mga reporter, hindi mo rin tinatarget ang mga editor. Iba ang teorya mo sa kaso. Noong nakaraang episode, nakausap ko si Alan Dershowitz tungkol sa hirap magsampa ng kaso dahil sa proteksyon ng First Amendment. Gusto ko talagang maintindihan kung anong layunin ng kasong o liham na ito at paano nito nalalampasan ang mataas na pamantayan ng proteksyon para sa kalayaan sa pamamahayag. Tama si Professor Dershowitz na mahirap magsampa ng paninirang puri sa US laban sa malaking pahayagan, lalo na kung Israeli o opisyal ng Israel ang tinatarget. Dahil kadalasan, hindi pwedeng magsampa ng kaso ng paninirang puri ang isang ahensya ng gobyerno. Ang unang susog ay nagtatakda ng napakataas na pamantayan. Pero hindi lang yon ang legal na tanong dito. Ang tanong na tinatanong natin ay, hindi kung maaring magsampa ng kaso ang Israel laban sa Times para sa paninirang puri o libelo. Ang tanong, sinunod ba ng New York Times ang sarili nitong mga proseso sa risk, editorial, compliance at pamamahala bago ilatala at idepensa ang isang artikulong may mabibigat na paratang? Tama ba? Ang Times ay hindi lang isang pahayagan. Isa itong pampublikong kumpanya. Palaging sinasabi nito sa mga shareholder sa SEC filings na ang kredibilidad at tiwala ang pinakamahalagang asset nito. Kaya kapag naglalatala ito ng ganito kasensitibong usapin na may reputational, legal at business risk, may karapatan ang mga shareholder na magtanong kung ginawa ng board at management ang ipinangakong trabaho. Hindi ito shortcut sa First Amendment, kundi hiwalay na issue. Mekanismo ito ng pananagutan sa batas ng korporasyon. Hindi namin hinihiling sa korte na magdesisyon kung maganda o masama ang politika ng Times. Ang tanong namin ay, sinunod ba ng kumpanya ang sarili nitong patakaran bago isugal ang kredibilidad, reputasyon at halaga nito para sa mga shareholder? Pwede mo bang linawin kung ano ang ibig sabihin na dapat nakita muna ng board ang artikulo bago ito inilabas? O ano nga ba talaga ang sinusubukan ninyong patunayan kaugnay ng kasong ito? Ganito, pakinggan mo, ang hinihingi namin ay gusto naming malaman kung nagkaroon ba talaga ng totoong pagsusuri o formalidad lang, tama? Sinuri ba talaga nila ang mga basihan ng mga impormasyon? Tinasa ba nila ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga pinagkunan? Kapag may dating punong ministro na nagsabing binaluktot ang sinabi ko, iniisip kaya nila ang legal at reputational na panganib? Ginagamit ba nila ang parehong pamantayan gaya ng sinasabi nila sa mataas na panganib na paghuhulat? May nag-angat ba ng mga tanong na ito sa legal na pamantayan o sa nakatataas na editorial na pamunuan o sa lupon? Yung mga ganong klase ng mga tanong. Kaya humingi ka ng mga record at dokumento, mga proseso, mga pulisya. Sa palagay mo ba ay makakakuha ka ng positibong sagot at matatanggap mo ang mga materyales na yon? Pero ang pangalawa, kung ganoon man o hindi, ano sa tingin mo ang matutuklasan mo doon? Magandang tanong. Kung matalino sila, dapat ibigay nila lahat ng hinihingi natin dahil wala naman silang dapat itago, pero wala namang palatandaan na matalino sila. May tatlong posibilidad kapag nakuha rin natin ang mga ito. Una, seryoso ang proseso ng Times at sinunod nila ito. Kung totoo, ipakita lang nila sa atin ang mga record. Pangalawang posibilidad, may proseso sila pero nilaktawan dito na malaking problema sa pamamahala. Pangatlo, wala silang maayos na proseso para sa ganitong panganib kahit saan. Isa rin itong seryosong problema sa pamamahala. Hindi kailangang patunayan ng shareholder na mapanirampuri ang artikulo bago magtanong kung talagang binabantayan ng mga corporate fiduciary ang isang seryoso at inaasang panganib. Kaya swerte kami na sa koponan ng NJAC ay may mga tulad ni Annette Allenbeck, isa sa pinakamahalaga at maimpluwensyang professor ng corporate securities sa bansa. Meron kami mga tagapayo tulad ni Ginong Gary Epstein, literado na ngayon si Gary,
pero dati siyang Global Corporate at Securities Practice Chair sa Greenberg Traurig, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. May mga seryoso, may impluensya, at mahalagang tao sa larangang ito na gumagabay at tumutulong sa amin sa kasong ito. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilang iba't ibang paksa mga legal na hakbang na ginawa mo kamakailan at susubukan nating ibalik ito sa pagtalakay sa Park Slope at pati na rin ang pagbablacklist sa Israel sa UN. Lahat ng ito sa isang usapan, kung hindi man pati na rin ang iba pang mga bagay. Kaya gusto ko malaman ng mga manonood na hindi lang ito ang pagtutuunan natin ng pansin. Pero gusto ko lang sanang kumontra ng kaunti at sabihin na, alam mo, bilang devil's advocate, alam mo, ilang dekada nang nagsasapang-anib ang mga mamamahayag na mapatawan ng iba't ibang parusa para maprotektahan ang kumpidensyalidad ng kanilang pag-uulat, tala at sources. At pagkatapos, maari itong mailarawan sa teorya na parang ginagamit ang mga legal na mekanismo para tanggalin ang proteksyong iyon. Ginagamit mo lang ang corporate governance at hindi mo direktang hinahamon ang mismong pagsasalita. Paano mo sasagutin yon? 100%, hindi yan ang ginagawa namin sa kahit anong paraan, anyo o forma. Linawin ko lang, malakay ang kaibahan ng paghingi ng kumpidensyal na pinagkunan ng impormasyon at pagtatanong sa pampublikong kumpanya kung sinusunod at gumagana ang kanilang mga sistema ng pamamahala. Hindi namin sinasabi sa kahit anong paraan, anyo o forma na ibigay ang notebook ng reporter. Kung sinasabi ng isang pampublikong kumpanya na mahalaga ang kredibilidad, pero naglalatala ng kolum na may seryoso at katawa-tawang maling paratang, may karapatan ng mga shareholder na magtanong kung sinusunod nila ang sarili nilang patakaran. Tingnan mo, kaya ng mga korte na gawin ang mga pagkakaibang ito. Sanay silang humawak ng sensitibong mga materyales. Maaari nilang i-redact ang anumang kailangang i-redact. Pwedeng magkaroon ng privilege logs, mga utos ng pagiging kumpidensyal. Pwede ring magkaroon ng in-camera review kung kinakailangan. Lilimitahan talaga ang anumang material na magpapakilala ng source. Totoong may mga sensitibong usapin sa newsroom, pero hindi ito ganap na imilidad laban sa corporate governance. Pinoprotektahan ng unang susog ang pamamahayag, pero hindi nito inaalis ang mga tungkulin ng katiwala. At kung sakaling may sapat na basehan para isipin na nilabag na ang mga tungkulin ng katiwala, ano ang susunod na hakbang? Kung bubuksan nila ang record at maipakitang nagkaroon sila ng seryoso at tapat na proseso. Iyan ang isang posibleng resulta. Hindi kami sang-ayon sa artikulo, pero ang batas sa pamamahala ng korporasyon ay tungkol sa proseso, hindi sa resulta. Kung mapapatunayan na pinabayaan ng kumpanya ang seryosong babala at hindi sinuri ang mga kakaibang pahayag, tama ba? Kapag ang mga organisasyon tulad ng American Kennel Association ay kailangang maglabas ng pahayag na nagsasabing, hindi namin iniisip na totoo yan. Hindi ko sigurado kung sila yon o ibang grupo, pero kung paano nila tinrato ang mga akusasyon laban sa Israel at iba pang issue sa artikulo kumpara sa ibang delikadong pahayag, ibang usapan na yon. At kung sinabi nila na, alam namin, pinagkakatiwalaan namin ang aming kolumnista, hindi yan sagot, di ba? Ang tiwala ay hindi isang sistema ng kontrol. Hindi pwedeng ipasa ng pampublikong kumpanya ang ganitong pang-anim sa negosyo kahit sikat pa ang pangalan ng tao, di ba? Habang mas prestihiyoso ang manululat at mas absurdo ang mga pahayag niya, mas mahalaga ang proseso. Kasi kung wala nito, parang United Nations ka na lang. Dito, nagiging pamalit ang prestihiyo sa tunay na pagsusuri para mapunan ang agwat. Tama, kaya ayon ang tatlong bagay. Pero paano kung may paglabag na at sapat na ang mga palatandaan? Magahin ka ng shareholder derivative liability suit. Kailan sila kailangang sumagot sa'yo? Ngayong Biyernes ang deadline nila sumagot, kaya malalaman natin agad kung kailangan pumunta sa korte para ipatupad ang demand. Sige, lumipat naman tayo sa Park Slope sandali. Isa rin yun sa mga pangunahing balita nito nakaraang linggo. Sa palagay ko, karamihan ay alam na, pero bumoto ang Park Slope Food Co-op ng 67% pabor sa pagtanggal ng mga produktong Israeli sa istante nila. Ginawa nila yon matapos paguhin ang internal nilang proseso ng pagboto. Kaya, nagsusumite ka o nagbabantang magsumite ng reklamo ng diskriminasyon laban sa kanila sa ilalim ng batas ng Estado ng New York. At ang batas na iyon, maari mong ipaliwanag ng mas detalyado. Pero sa pagkakaintindi ko, ipinagbabawal nito ang mga blacklist ng negosyo based sa lahi, nasyonalidad, at iba pa. Pwede mo bang dagdagan ang paliwanag tungkol sa kwentong ito? Siyempre, hindi kami nagpapadala ng demand letter kung hindi seryoso. Gusto namin umatras sila, pero kung hindi, magsasampa talaga kami ng kaso. May particular na probisyon ang batas ng New York laban sa boycott. Ipinagbabawal nito ang pag-boycott o pag-blacklist o ang pagtanging bumili mula sa, magbenta sa, o makipagkalakalan sa isang tao.
Dahil sa mga protektadong katangian tulad ng nasyonalidad o ng mga may-ari, miyembro, empleyado o kasamahan ng taong iyon at iba pa. Kaya muli, literal na napatupad ng boycott ang kooperatiba sa mga produktong Israeli batay sa bansa, tama? At sa parehong pagpupulong, tinanggal din nila ang kinakailangang supermayoryang 75% para sa mga boycott gaya ng nabanggit mo. Ang tanong, pwedeng bang tumanggi ang negosyo sa New York na makipagkalakala ng produktong galing Israel? Sa tingin namin, hindi. Gusto ko lang lubos maintindihan ang lohika nito. Wala bang kalapatan ang pribadong negosyo na magdesisyon kung saan manggagaling ang produkto nila? Magandang tanong yan. Ang pagiging pribado sa kontekstong ito ay hindi nangangahulugang hindi saklaw ng mga batas ukol sa karapatang sibil. Bibigyan kita ng halimbawa. Ang isang restauran ay maaring pribado, tama? Ang isang club ay maaring pribado. Ang isang tindahan ay maaring pribado. Ang isang kooperatiba na tulad nito ay maaring pribado. Pero kung nagnenegosyo ka na, pwedeng sabihin ng New York na bawal magdiskrimina sa negosyo based sa mga protektadong kategorya. Pwede pa ring magkaibang pananaw sa politika ang mga miyembro, batikusin ng Israel, o magtaguyod ng gusto nila. Pwede silang tumangging bumili bilang individual, pero bawal gawing patakaran ng tindahan ang diskriminasyon base sa nasyonalidad gamit ang negosyo. Lumito na ba ito kaugnay ng ibang mga bansa? Anong mga naging pasya ng hukuman tungkol dito? Para sa ibang mga bansa, Oo, para ito sa mga produktong imported at iba pang pagkakataon. Halimbawa, ilang negosyo na ang gumagawa nito, alam mo na. hindi mo talaga Hindi mo nakikikita na hinahabol nila ang ibang bansa sa sinasabi nilang human rights violations. Isa ito sa tanda ng diskriminasyon at dobleng pamantayan. Sige. Kaya ang hinihiling mo ay ano mismo ang gusto mong gawin nila. Nababiin nila ang boycott na ibalik nila ang mga produkto sa mga estante. Nasya. Lahat ng nabanggit. Tigilan mo na ang diskriminasyon, seryoso. Totoo ito. Napakasimple lang ng hinihingi. Tumigil ka lang sa diskriminasyon at mawawala lahat ng problema mo. Pero hindi ba't ang nangyari dito ay basically dahil in-announce nila ito? Kung parang negosyo lang na tumigil sa pagbebenta ng hummus mula sa ilang supplier, hindi mo mapapatunayan ang koneksyon. Tama, sa isang banda, kung ginawa mo ito ng pribado at tahimik, nang walang lantad na anti-Semitic na pananalita tulad ng sa kanila, malamang nakalusot sila. Madalas ko rin itong sinasabi. Ang maganda sa kapaki-pakilabang na tanga pa rin sila at gumagawa ng bagay tulad ng pag-anunsyo ng pagbabawal batay sa bansang pinagmulan. At sa parehong panahon, gamitin natin ito bilang plataporma para magdiskrimina at mangharas ng mga Hudyo. Sa anong lawak nila pwedeng gamitin ang katotohanan? At tingin ko, nabanggit mo ito sa iyong liham. Sa anong lawak nila pwedeng gamitin ang katotohanan na may mga Hudyo sa magkabilang panig ng butong iyon? Hindi yun mahalaga kahit konti. Hindi nito pinapawalang bisa ang reklamo. Tingnan mo, hindi naman tinatanong ng batas sa karapatang sibil kung lahat ng Hudyo ay sang-ayon dito. Ang tanong ay kung ang kinukwestiyong gawain ay nagdudulot ng diskriminasyon batay sa isang protektadong batayan, period. Sigurado akong may mga babae rin na tumututol sa karapatan ng mga kababaihan. Sigurado rin akong may mga itim na Amerikano noong iba't ibang panahon na hindi sumang-ayon sa mga estratehiya para sa karapatang sibil, tama? Ang hindi pagkakasundo sa isang protektadong komunidad ay hindi nagiging dahilan para gawing legal ang diskriminasyon laban sa kanila. Hindi nga ito tungkol sa mga Hudyo bilang mga Hudyo, tama ba? Sa palagay ko, ito ang seksyon 2 na 6 na tumatalakay sa boycott at blacklist batay sa nasyonalidad. Sakop dito ang mga producer o kumpanyang pag-aari ng Israeli, hindi kailangang Hudyo. Ang mga kumpanya na may Israeli na supplier, pati na rin ang mga negosyo na konektado sa mga Israeli na partner, lahat sila ay maaaring maapektuhan. Kaya hindi ito nananatiling limitado lang sa isang reliyon. Hindi ito limitado sa isang geopolitika lang. Nagdudulot ito ng masamang kapaligiran para sa mga Hudyo, Israeli at mga konektado sa Israel at lahat ng iyon ay mga protektadong katangian. Sige. Ngayon, itama mo ako kung mali ako, pero sa tingin ko, ang mga reklamong administratibo tungkol sa karapatang sibil ay maaring abutin ng ilang buwan o kahit ilang taon habang nililinis ang backlog sa mga investigasyon. Maaring mas malinaw ang kaso sa pagkakataong ito. Pero, alam mo, sa pagitan niyan at bago ka makarating sa anumang may bisang pagpapatupad, maaring manatiling wala sa mga istante ang mga produktong Israeli. Tama ba? Kaya may totoong posibilidad na makakuha ng legal na lunas kung mananatili sila, kung maninindigan sila, alam mo, sa posisyong ito. Oo, tama ka. Madalas talaga mabagal ang mga ahensiyang administratibo, kaya hindi agad darating ang legal na lunas maliban kung kumilo sila ng tama.
Mahalaga ang legal na proseso kahit wala pang pinal na utos, kaya napipilitan ng kooperatiba na opisyal na ilahad at ipaliwanag ang batayan ng kanilang mga pulisya. Nagbibigay din ito ng paraan sa mga apektadong vendor, miyembro at consumer na lumantad. Marami nang sumama sa amin mula nang isumite ang liham. Dahil dito, nagkakaroon ng investigasyon at posibleng aksyon para maitama ang sitwasyon. At mayroon ding iba't ibang sabayang pressure na nangyayari habang ginagawa mo ito, di ba? May pressure sa reputasyon, may posibleng pressure mula sa mga partner, di ba? Maaring matuklasan nilang ang akala nilang simbolikong aktivismo ay may totoong legal at epekto sa negosyo para sa kanila. Ang punto ay hindi lang maibalik ang produkto sa estante. Layunin nito ipakita na ang ganitong komersyal na blacklist ay may gastos, hindi ligtas sa civil rights review at may kaakibat na epekto sa mga sasali. Sige. Ngayon, tungkol sa mga blacklist, umaabot na sa korte ang mga legal mong hakbang. Kasabay nito, pormalang isinama ng UN mga puwersang pansiguridad ng Israel sa pandigdigang blacklist. Kasama rin sa listahan ang mga individual na pinaghihinalaang may kaugnayan sa sexual na karahasan sa mga lugar ng labanan tulad ng Hamas at Russia. Bago natin pagsamay ng lahat, ano ang ibig sabihin ng hakbang na iyon? Tungkol naman sa mga warrant laban sa mga Israeli sa ICC o itong walang katapusang kaso sa ICJ na aabot pa ng hindi bababa sa 2029 kung hindi pa mas matagal. Ibig ko sabihin, nabubuhay tayo sa isang napakabaliw na mundo. Minsan, hindi mo aakalain na mangyayari ang ganito. Tingnan mo, kahit ang ulat ng kalihim general ng UN, hindi yon hatol o desisyon. Hindi nito pinatutunayan ang anumang pananagutan at wala itong naitatatag na anuman. Delikado kasi nagiging pundasyon ng kwento, di ba? At ang paraan ng paggana nito sa lahat ng bagay na ito ay, alam mo, ang mga internasyonal na legal na katawan, mga NGO, mamamahayag, aktivista, lahat sila ay nagbabanggit sa isa't isa sa ganitong paikot-ikot na siklo. Kaya ang ulat ng UN ay binabanggit ng isang NGO, ang NGO ay binabanggit ng isang pahayagan, ang pahayagan ay binabanggit ng isang partido sa kaso, at ang nagdedemanda ay binabanggit naman ng isang politiko. Para may independiyenteng pagpapatunay, pero iisa lang ang paratang na inuulit sa 5 institusyon. Kaya binabago ba nito ang kahit ano sa ICC o ICJ? Hindi, pero may hamon ito sa politika at ebidensya. Dapat panuorin ng lahat ang video online kung saan sinabi ng sumulat ng ulat na hindi niya na-verify ang anumang paratang at hindi siya tumingin sa anumang ebidensya. Kahit inalok, tumanggi siyang tingnan ang ebidensya. Kakaiba talaga ang sitwasyong ito. Ngayon lang ako nakakita na hayagang umaamin na gawa-gawa lang. Tingnan mo, seryosong problema talaga ito sa ecosystem ang pinag-uusapan natin, tama? Kaya alam mo, pagdating nito sa publiko, parang galing talaga sa mga independenting source. Pero hindi talaga. Mas delikado ito dito sa tingin ko kasi hindi ako eksperto sa alegasyon ng sexual na karahasan pero marami akong alam sa antisemitismo. Alam kong mas delikado ito dito. Tingnan mo, isa ito sa pinaka-nakakagalit na paratang na may isip mo. Tulad ng maraming paratang ng antisemitismo sa kasaysayan, ginawa ito para lampasan ang lohika at agad mag-udyok ng pagkasuklam at pot. Kaya nga, ang lumang antisemitikong paninirang puri ay madalas tungkol sa sexual na kababuyan, pang-aabuso sa bata, paglalason o paglapastakan sa banal na ostya. Lahat lihim na sabuatan, di ba? Nagbabago ang anyo pero pareho pa rin ang layunin. Sinusubukan itong lampasan ng pantatanong mo at diretsyong pukawin ang pagkasuklam at galit. Siyempre, at dapat imbestigahan ang mga paratang na ito. Pero hindi dapat isailalim ang Israel sa mas mababang pamantayan ng ebidensya gaya ng ginagawa ng UN. Dapat ding banggitin, kahit alam na ng marami, na inilabas ang artikulo ni Christoph bago lumabas ang isang shocking at pulo ng ebidensya na ulat tungkol sa sexual na karahasan ng Hamas noong Oktubre 7. At kaya naging sobrang epektibo ito sa paglihis ng atensyon mula roon at paglikha ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Hindi ko matatawagin itong moral na pagtutumbas, kundi isang immoral na pagtutumbas na kailangan nating alisin o iwaksi sa mga susunod na taon. Kaya oo. Tingnan mo, Sasabihin ko lang, alam mo, talagang interesado ang mga shareholders sa timeline na yon. Ayon sa tagapagsalita ng New York Times, hindi nila alam na ilalabas ang ulat sa araw na yon at walang epekto ang timing nito. Sasabihin ko sa iyo na nakumpirma ako sa iba pang mga ahensya ng balita at nakita ko ang dokumentadong embargoed report na ibinigay sa kanila ng Israel
at sinabihan sila tungkol sa timeline kung kailan ito ilalatala. Nakakagulat na ako ay may embargo report at alam ko kung kailan ito ilalatala, pero ang New York Times ay hindi. Gusto rin namin makita ang mga record na yon. Tungkol sa punto mo, tungkol sa maling pananaw, na parang lahat ng iba't ibang sangguniang ito ay hiwa-hiwalay na nakukumpirma. Tama ba? Nagiging malaking echo chamber ito na parang maraming independent na pananaliksik. May legal na epekto ba ito sa huli? Halimbawa, kapag pumunta ka sa isang lokal na korte, may bigat ba ang ulat ng UN pagdating sa iyong argumento o sa mga argumento laban sa iyo? Ano ang... Ang maikling sagot ay hindi dapat. Alam mo, Hindi pwedeng sabihin ng New York Civil Rights Agency na kasi kinritiko ng UN ang Israel. Pwede ba mag-boycott ng Israeli products ang negosyo sa New York? Hindi ganun ang batas sa karapatang sibil. gumagana. Kung kailangan mong ipakita na may kakaiba o malisyosong paggiling sa ilan sa mga bagay na ito, pwedeng gamitin ang katotohanang may mga ulat na ganito sa mundo para ipahiwatig na ito ay isang hakbang na nakabase sa mga katotohanan o mas obetibong motibasyon. Ulitin ko, hindi mahalaga yon. Kahit may dahilan kang mainis sa pinagmulan ng tao, hindi mo sila pwedeng idiskrimina dahil sa nasyonalidad nila, tama? Hindi mo pwedeng lapitan ng isang tao at sabihing didiskriminahin kita dahil Chino ka, dahil sa tingin ko di makatarungan ng mga gawin natin sa pakikipagkalakalan sa China. Hindi pwedeng basta ka nalang lumapit at sabihing galit ka kay Vladimir Putin dahil sa pagsalakay niya sa Ukraine, tapos didiskriminahin mo ang mga Ruso. Hindi mo pwedeng sabihin galit ka sa Israel dahil sa ganito, ganyan o ganon, o hindi mo gusto si Data Netanyahu, tapos didiskriminahin mo ang isang Israeli o Hudyo dahil doon. Sa korporasyon tulad ng New York Times, ang corporate governance ay hindi ibig sabihin na kapag may ulat mula UN, wala nang tungkulin ng board ng Times na bantayan ng mga panganib. Wala itong direktang kaugnayan sa tunay na fiduciary duty. Ngayon, muli, malino na tama ka. Bahagi ito ng aktual na sitwasyon. Maaring paliwanag nito ang pagkalat ng alegasyon, pero hindi nito pinawawalang sala ang diskriminasyon. At muli, pagdating sa Times, hindi nito sinasagot kung sinunod ba ng kumpanya ang sarili nitong mga pamantayan. Kaya, sa tanong mo, alam mo, mas naging mas mahalaga at mas agarang tugunan ang aming mga alalahanin dahil sa ulat na ito, hindi kabaligtaran. Ipinapakita nito kung gaano kabilis ang ganitong katawa-tawa. Hindi pa nasusuri, at mahihinang alegasyon ay nagiging parang opisyal at malawakang balita sa buong mundo. Iyan ang dahilan kaya kailangan ng institusyon, ng proseso, pamantayan, at pananagutan. Sige, magandang pagtatapos na sana yon. Pero may isa pa akong tanong na nabanggit mo rin bago magsimula ang palabas. Nabanggit mo na pinayagan ka magsampa ng kaso ng paninirang puri laban kay Francesca Albanese. Bibigyan kita ng 1 o 2 minuto. Alam kong natutuwa ka dyan. Gusto ko nang bigyan ka ng 1 o 2 minuto para sa iyo at sa iyong napakagaling na team kasama si Ginoong Epstein at iba pa. Pero bigyan mo lang kami ng 1 o 2 minutong background tungkol dyan at subukang iugnay ito sa ilan sa mga isyong pinag-uusapan natin na yon. Background tungkol sa kaso. Nagsampa kami ng federal na kaso sa Colorado para sa Christian Friends, mga komunidad ng Israeli at Christians for Israel laban kay Francesca Albanese. Na depende sa tatanungin mo ay kasalukuyan o dating espesyal na tagapag-ulat ng UN para sa mga teritoryong Palestino para sa kasong paninirang puri, libelo at tortious interference. Dahil inakusahan niya sa publiko ang aming mga Kristiyanong kaibigan, mga simpleng charity na sumusuporta sa Israel, ng pagkakasangkot sa internasyonal na krimen gaya ng genocide, apartheid, war crimes at crimes against humanity. Tintarget niya muli ang mga American Christian charity na ito at maling ipinakita ang kanilang legal, makatao at relihiyosong suporta para sa mga komunidad ng Israel na parang nakikilahok sila sa kriminal na gawain. At muli, ito ay isang napakahalagang kaso. Sinusuri nito kung maaaring gamitin ng isang tao may kaugnayan sa UN ang prestihyo ng kanyang posisyon para pagmukhaing lehitimo ang mga mapanirang paratang laban sa mga pribadong organisasyon sa Amerika at pagkatapos ay iwasan ang pananagutan gamit ang diplomatiko o functional na immunity. Nakato na ang korte sa isang yan. Noong Enero, inutusan ng magistrate judge na magpaliwanag kung sakop ng UN functional immunity ang service of process at kung anong pamantayan ang gagamitin kapag sinasabing lumampas sa mandato ang ginawa na siya naming ginagawa. Tama ba? Ang kasong ito ay ukol sa pananagutan sa mapanirang paggamit ng batas bilang sandata. Hindi lang niya pinuna ang Israel, tama? Ginamit niya ang otoridad ng kanyang kasalukuyan o dating posisyon para akusahan ang mga charity ng pakikisangkot sa ilang krimen.
Hindi ito pagmamalabis o simpleng insultong politikal. Mga akusasyon iyon at nagkaroon yun ng epekto sa aming mga kliyente. Nagdulot ito ng totoong pinsala sa reputasyon at pananalapi. Kaya ngayong linggo lang, aktual na ipinaalam sa amin ng UN na balak nilang makialam para sa kanya. At muli, ang inaasahan nilang argumento ay na, alam mo, si Albanese ay isang eksperto sa isang misyon, kaya't may functional immunity siya, at iba pa. Iyan ang pinakamalakas na bersyon ng kanilang argumento. Pinoprotektahan in Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations ang mga ekspertong nasa isang misyon para sa mga opisyal na kilos, kabilang ang ilang salitang sinasabi o isinusulat habang isinasagawa ang misyong iyon. Ang mahalagang punto rito ay functional immunity, hindi personal o diplomatic immunity, at hindi lisensya para siraan ang pribadong charity. Kaya, simple lang ang sagot namin, walang dapat itago. Maaring pangalagaan ng UN ang opisyal nitong gawain. Hindi nito pinoprotektahan ang kanyang personal na kampanyang pampolitika, mapanirang pag-atake, pananakot at labag sa batas na panghihimaso laban sa mga pribadong Amerikanong organisasyon kahit pa may titulo siyang UN sa pangalan. Gusto mong pagsamahin ang Park Slope, New York Times, UN Blacklist, at ang kasong ito sa isang maikling buod. Paano mo ito gagawin sa ilang pangungusap lang? Sa pangkalahatan, kung kailangan mong bigyan ng isang buod o tema ang lahat ng ginagawa natin, hindi ito tungkol sa sensura. Tungkol ito sa pananagutan. Kung tutor ang paratang, dapat may ebidensya. Kung legal ang boycott, dapat itong ipagtanggol ng kooperatiba sa batas ng New York. Kapag ang UN at iba pang makapangyarihang institusyon ay naipapakalat o isinasakatuparan ang mga anti-Israel na paninirang puri na hindi sinusunod ang mga tuntuning umiiral para sa lahat, may karapatan din ang komunidad ng mga Hudyo na gamitin ang batas laban sa kanila, maging ito man ay New York Times, Francesca Albanese o UN. Makikipag-ugnayan pa rin kami sa iyo. Ang seryoso mong pagharap at pag-innovate sa mga hamon ay nakaka-inspire, hindi lang ikaw, kundi pati ibang organisasyon. Pinahahalagahan ko ang lagi nating pag-uusap. Good luck. Salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat.